Sa isang iglap, buong katawan kita. Ito ang naging pahayag ng viral content creator na kilala bilang si Kamangyan o Mercedes Lasak sa totoong buhay dahil nagsalita na ito ngayon sa isang one-on-one interview matapos yanigin ang mundo ng social media kamakailan dahil sa hindi inaasahang video nito na na-upload sa kanyang TikTok account. Naging inspirasyon sa maraming netizens ang katapangan at kung paano niya hinarap ang matinding pagsubok bilang isang vlogger na siyang naging talk of the town matapos hindi sinasadyang ma-upload ang kanyang unedited video na kita ang buong katawan. Kilala si Kamangyan sa kanyang mga wholesome contents gaya ng pagluluto ng iba't ibang putahe sa kanilang kubo sa gitna ng kabukiran sa Mindoro. Marami ang nahuhumaling sa mga vlogs nito dahil bukod sa nakaka-refresh na background ng kalikasan habang siya ay nagluluto, makwela rin ito dahil sa kanyang estilo ng pananalita. At dahil sumisikat na si Kamangyan, pinagkakatiwalaan na rin ito ng ilang brands bilang endorser kaya personal niya talagang ginagamit ang mga produkto para makahikayat ng mga mamimili. Pero sa hindi inaasahang insidente, naging tampulan ito ng pambabatikos at panghuhusga ng publiko. Naimbitahan ito maging guest sa latest episode ng Tony Talks ni Tony Gonzaga kung saan kasalukuyang #1 trending pa rin ito sa YouTube. Dito niya unang na-address ang matinding kontrobersyang kinahaharap kung saan maling video ang na-upload nito nang ipromote niya ang isang brand ng shampoo. Ani Kamangyan, wala umano siyang damit habang binivideohan ang sarili habang pinopromote ang shampoo. Wala rin naman umano sanang problema dahil siya lang ang nag-e-edit ng kanyang mga vlogs at walang ibang nakakakita. Pagbabahagi pa nito, mga 10 PM po na-upload ko na siya. Ngayon nag-brown out pero na-edit ko na po yun. Natulog na po ako noon. Akala ko na-upload na, okay na. Nang magising daw siya ng madaling araw, chinek niya ang views ng video at doon napagtanto na hindi pa pala ito na-upload kaya't niretry niya ito dahil mismong sa TikTok lang siya nag-edit. 5 minuto lang ang lumipas para umanong may bumulong sa kanya na kailangan niyang tignan ulit ang video. Chinek ko 400 views lang po yun. Sabi ko, aba may nag-comment agad. Maagang maaga pa. Tapos sabi niya, ate may hindi ka na-edit. So tinignan ko kung saang part yun. Pagkita ko, dinilit ko na agad. Nakita ko yung katawan ko. Sabi ko, hala, syempre sanay po ako na laging naka-jacket. Balot na balot po ako lagi pag nagba-vlog tapos sa isang iglap, buong katawan kita. Aniya pa, kahit ang nobyo niya umano ay hindi pa nakikita ang kanyang katawan. Kaya't matinding panlulumo at panliliit sa sarili ang naramdaman ni Kamangyan dahil sa nangyari. Matapos nito, ilang araw ang hinintay nila kung may magpapakalat ba ng kanyang video pero wala naman umanong lumabas. Inakala nito na okay na ang lahat pero makalipas ang ilang buwan mula nang i-upload niya ito noong Agosto, may nang blackmail umano sa kanya noong November 1, 2023 at nang hingi ng 50,000 pesos kung saan ang kapalit nito ay hindi niya raw ipapakalat ang video. Pero bago pa nila ito nagawa ng solusyon, kumalat na ang video noong November 5. Dito na siya nakatanggap ng iba't ibang panghuhusga at ang pinakamasakit pa umano ay nang husgahan siya ng mga kababayan niya sa Mindoro na inaakala niyang magtatanggol sa kanya at sinabing sinadya niya iyon para lang sumikat. Sa kabila nito, alam umano ni Kamangyan na nakasuporta ang kanyang pamilya at hindi siya pababayaan ng Diyos lalo na nang ma-realize nito na hindi pala ganoon kalaki ang kanyang problema kumpara sa ibang tao na nakaranas ng matinding pang-aabuso at panghaharas. Napagtanto niya ito matapos niyang ma-meet ang mga bata sa bahay kanlungan kinabukasan matapos kumalat ang kanyang video. Aniya, siguro way na rin yun ni Lord na parang sabi niya, huwag ka mag-alala, dadalhin kita doon sa lugar na mafe-feel mo na yung problema mo sobrang liit lang. Pagpunta ko doon, grabe. Paano nila nagagawang tumawa? Parang nanliit ako doon sa problema ko na parang ang kapal naman ng mukha ko. Kung apakadibdibin ko pa yon, eto nga mga bata na possible na hindi na matuloy yung mga pangarap nila nang dahil doon. Ako, hindi naman nila na nakita lang nila katawan ko. Okay naman ako. Saad nito, isa ka ba sa na-inspired? Ano ang mensahe mo sa karanasang ito ni Kamangyan?